Para mas mabilis ang proseso, itinutulak na sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong mabigyan ng kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure na makapaghain mismo ng mga kaso. Sa ngayon, dadaan pa kasi ito sa Office of the Ombudsman at tanging rekomendasyon lamang ang mailalabas ng ICI. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelique, sa ngalan nga ng hustisya at katotohanan, isang panibagong panukalang batas na naman ang inihain dito sa Kamara para mapalakas pa ang kapangyarihan ng ICI. Suportado naman ito ng ilang mambabatas. Matapos ang ilang beses niyang pakikilahok sa mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, naghain na rin si Navotas City Representative Toby Tiangco ng panukalang batas na naglalayong mapalakas pa ang kapangyarihan ng ICI. Ito ang House Bill No. 5699 na natutulak na mabigyan na ang ahensya ng kapangyarihang maghain mismo ng mga kaso laban sa mga personalidad na sangkot sa katiwalian, maglabas ng subpoena, mag-contempt at maglabas ng suspensyon at hold departure orders. Sa ngayon kasi dumadaan pa sa ombudsman bago makapaghain ng kaso na nagpapatagal umano sa proseso. Ang iba pang kongresista, suportado naman ito, maging ang ilan na ring unang naihaing kaparehong panukala. Sa tingin ko, ako lang yung nag-file na may personal experience na nakapunta na doon sa ICI ng 2 beses. No? I don't think anyone who has filed has been invited as a resource person of the ICI. So talagang may first-hand information ako doon sa mga kakulangan nila. Kaya tulad ng sinabi ko, pinanood ko muna, tinignan ko, inobserbahan ko, at kung ano yung mga kakulangan, yun ang binigay natin na powers. No? I'm supportive of the idea na bigyan din ng kapangyarihan ang ICI na makapag-file ng charges. Ito yung binabanggit namin before pa, na si ICI kasi is just a fact-finding body. Hindi naman necessarily masama yun. No? Pero kung ano man kasi yung makuha niya ng mga pieces of evidence at yung mga findings niya, itatransmit niya rin papunta kay Ombudsman. Kahapon, inanunsyo ng ICI na may rekomendasyon na sila kung sino-sino ang mga dapat makasuhan hinggil sa usapin ng maanumalyang flood control projects. Hamon naman ng ilang kongresista, nasa ombudsman na ang bola ngayon, kaya't umaasa sila na gagawin ng institusyon ang lahat para tuluyang manaig ang hustisya. But it goes to show, itong action nito ng ICI, na meron silang nakita sapat na indikasyon, sapat na mga ebidensya para i-refer na nga sa ombudsman, because the ombudsman is the proper prosecutorial body na magsasampa ng formal case before the Sandigan Bayan ng plunder and graft and corruption cases. Hindi pa to pinal dahil nasa bahagi pa rin ng ombudsman ang pagfa-file ng charges. Ito ay recommendation pa lang. So therefore, china-challenge natin yung ombudsman na sa pinakakagyat ay ma-file na ang naaayon na kaso at syempre sa kanyang sariling investigasyon ay maging responsive doon sa iba-iba pang mga anomalya, ebidensya na nakikita po ng mamamayan. Angelique, dahil ngayon nga ay mahalaga nga itong ginagampan ng tungkulin ng ICI, sa susunod na buwan, sabi niya Congresswoman Laida Grima, ay inaasahang masisimulan na yung pagtalakay sa committee level nitong mga panukala na nagtutulak para mapalakas pa ang kapangyarihan ng ICI. Ang sistema kasi dyan, Angelique, mula sa committee level, yan ay tatalakayin, pag-uusapan, na magdaraos ng pagdinig at yan ay iaakyat naman sa plenaryo bago nga i-refer din sa Senado at dalhin nga sa Malacanang yung mga ganitong uri ng panukala. Angelique? Yes, Mela, kabilang ba dyan sa panukalang iyan ay ang mabigyan ng power to contempt, mabigyan ng contempt ang mga nagsisinungaling o di kaya ma-sanction sila, masabina sila kapag sila ay inimbitahan at hindi naman sila tumugon. Angelique, kasama nga dito sa mga panukalang ito
para mapalakas yung ICI, yung power na talagang mag-contempt at mag-issue rin ng sabina. Kasi ang sinasabi nga ng mga kongresista, kailangan ay mapalakas at talagang mabigyan ng pangil itong ICI para at the same time, kung may mga ipapatawag silang mga personalidad at hindi haharap, ay maaari nila itong mapatawan nga ng contempt. O ito yung talagang dito nga like sa Kamara, no, pag na-contempt ay napipiit o na-detain dito sa Kamara. Ang sinasabi kasi ng mga kongresista, kung hindi talaga magkakaroon ng matibay na aksyon ang ICI, ay talagang mamimihasa yung mga ipapatawag nila na personalidad na kahit hindi sila magpunta ay okay lang. So umaasa yung mga kongresista na ito nga ay maaprobahan para talagang mas mapaiting pa itong paglaban nga sa korupsyon sa bansa. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.